Magandang araw sa lahat. Ako po si Dr. Diwa Husay, isang doktor na may 35 taong karanasan. At ngayon, tatalakayin natin ang paksa nga simpleng paraan para sa perpektong paglulutong itlog. Naranasan mo na bang mahumaling sa isang perpektong itlog na may malaulap na puti, malambot at makinis na bumabalot sa isang mayaman, creamy na pula na natutunaw sa iyong bibig? Ngunit kapag sinubukan mong gawin ito, hindi naging maganda ang resulta. Napipisa ang pula o madaling masunok ang puti na nagiging dahilan upang mawala ang ganda ng ulam. Kung nadismaya ka na sa mga itlog na hindi naging perpekto, para sa iyo ang video na ito. Magbabahagi akong 5 simple ngunit napakabisang tips sa pagluluto ng itlog na tutulong sa iyo na magtagumpay sa pagluluto ng pagkain ito sa iyong sariling kusina. Kahit baguhan ka pa lang, sundan mo lang at makakamit mo ang tagumpay. Simulan na natin. Ang signing ng pagluluto ng itlog. Isang komprehensibong gabay ni Dr. Diwa Husay bilang isang doktor na may 35 taong karanasan, madalas kong nakikita ang kahalagahan ng nutrisyon sa pangkalahatang kalusugan. At sa mundo ang nutrisyon, ilan lang ang sangkap na kasing versatile, abot kaya, at puno ang sustansya tulad ng itlog. Ngunit sa kabilang ng pagiging pangkaraniwan nito, marami pa rin ang nahihirapan sa pagluluto ng itlog sa perpektong paraan. Iyon bang may malaulap na puti at malinamnam na pula? Ngayon, sa detalyadong gabay na ito, sisirain natin ang mga misteryo sa likod ng pagluluto ng itlog at ibabahagi ko sa inyo ang 5 natatanging paraan na magpapabago sa inyong pagtingin sa simpleng sangkap na ito. Bakit mahalaga ang tamang paglulutong itlog? Higit pa sa aesthetic appeal, ang tamang paglulutong itlog ay mahalaga para sa lasa, texture, at maging sa kaligtasan ng pagkain. Ang sobrang luto na puti ay nagiging goma, habang ang hilaw na puti ay maaring maging sanhing salmonella. Ang pula naman, kapag perpekto ang luto, ay nagiging isang creamy elixir na nagpapayaman sa bawat kagat. At sa konteksto ng lutuing Pilipino, kung saan ang itlog ay sangkap sa maraming paborito tulad ng silog meals, pancit, at pinakbet, ang mastery sa pagluluto nito ay isang tunay na skill. Mga pangunahing lihim bago magsimula. Bago tayo sumisid sa iba't ibang paraan, may ilang pangkalahatang prinsipyo na dapat tandaan. Laging gumamit ng sariwang itlog. Mas madaling ihiwalay ang puti mula sa pula sa sariwang itlog at mas maganda rin ang hugis nito kapag niluluto. Sa Pilipinas, maraming palengke at supermarket ang nagbebenta ang sariwang itlog mula sa mga lokal na farm. Ang pagluluto ang itlog ay signing ng kontrol sa init. Ang sobrang init ay mabilis na magpapatigas at magsusunog sa itlog, habang ang masyadong mahina ay magpapahaba ng oras kang pagluluto at maaring hindi makuha ang tamang texture. Ang pasensya ay isang susi sa pagluluto ng itlog. Huwag magmadali sa proseso. Siguraduhin na mayroon kang tamang mga kagamitan tulad ng whisk, chopsticks, non-stick pan, at kaldero. Paraan 1. Ang malaulap na itlog, cloud egg. Isang pagsabog ng tekstura. Ang cloud egg ay hindi lamang maganda sa paningin, isa rin itong karanasan sa lasa at tekstura. Ito ay perpekto para sa magustong kakaibang presentation ng almusal o brunch. Kumuha ng isang sariwang itlog. Maingat na ihiwalay ang puti mula sa pula. Ang pinakamadaling paraan ay ang paglipat ng pula mula sa kalahating balat ng itlog patungo sa isa pa. Habang hinahayaan ang puti na dumaloy sa isang mangkok, mag-ingat na huwag maputol ang pula dahil ito ang ating gintong kayamanan sa huling bahagi. Sa puting ang itlog, maari kang magdagdag ng kaunting asin para sa lasa. Kung nais mo ngang mas malinamnam na lasa na babagay sa panlasang Pilipino, subukang magdagdag ng kaunting ginadgat na keso tulad ng keso de bola o cheddar cheese na madalas gamitin sa mga pandesal, o isang pinch ng paminta. Gamit ang whisk o pares ng chopsticks, batihin ang puting ang itlog hanggang sa ito ay maging malambot, mamuti, at bumubuo ng matitigas na taluktok stiff peaks. Kapag inangat mo ang whisk, ibig sabihin, ang puti ay hindi na bumabalik sa likidong estado. Kung mayroon kang electric hand mixer, mas mapapabilis nito ang proseso at mas magiging fluffy ang resulta. Ilagay ang isang non-stick na kawali sa kalan.
ilagay sa mahinang apoy. Magdagdag ng kaunting mantika tulad ng coconut oil na madalas gamitin sa Pilipinas o unsalted butter. Siguraduhin na pantay ang pagkalat nito upang maiwasan ang pagdikit at magbigay ng kaya-ayang aroma. Kapag bahagyang umiinit na ang kawali, gamit ang kutsara, ilagay ang nabugbog na putingang itlog at hubugin ito na parang isang maliit na bilog na ulap. Pagkatapos, dahan-dahang gumawa ng maliit na butas sa gitna ng ulap gamit ang kutsara. Ibuhos ang pulangang itlog sa butas na iyon. Takpan ang kawali at panatilihin ang apoy na napakahina. Hayaan itong maluto ng mga 2 minuto. Kung gusto mo ang pula na bahagyang malabnaw, runny yolk, lutuin lang ng 1 minuto. Kung mas gusto mo itong mas luto, maaari mong hayaan ng mas matagal. Ang resultang cloud egg ay magiging isang magandang tanawin, malambot at mahangin na puti na bumabalot sa isang mayaman at creamy na pula. Perpekto ito para sa almusal. Inihanda sa ibabaw ng toasted pandesal o simpleng kanin. Paraan 2. Ang malambot at buong poached egg sa mangkok, steamed poached egg. Ang poached egg ay isang klasikong delicacy na kilala sa lambot at creamy na pula. Ngunit ang tradisyonal na paraan ay maaring maging mahirap para sa mga baguhan. Ang paraang ito ay nagbibigay ng parehong resulta ng hindi gaanong kaabala. Kumuha ng 2 maliit na mangkok tulad ng sarsiado bowls o mga maliliit na ceramic na mangkok. Punuin ang bawat isa ng halos 1,3 ng malinis na tubig, sapat lamang para lumutang ang itlog. Basagin ang isang itlog sa bawat mangkok. Ang pagdaragdag ng tubig ay nakakatulong upang mapanatiling pantay ang pagkalat ng puti at pula. Pinipigilan din nito ang itlog na dumikit sa mainit na ilalim ng mangkok habang nagpapasingaw at binabawasan ang pagkasira ng hugis. Ito ay napakabisa kung gusto mo ng poached eggs na matambok, buo, at maganda ang hugis. Mahanda ng isang steamer pot tulad ng ginagamit sa pagluluto ng siomai o puto, at punuin ito ng tubig. Pakuluan ang tubig. Kapag kumukulo na ang tubig, maingat na ilagay ang maliliit na mangkok na may itlog sa loop ng steamer. Takpan ito at panatilihin sa katamtamang init upang matiyak ang pantay na pag-steam. Ang perpektong oras ng pag-steam ay sa pagitan ng 1 hanggang 7 minuto, depende sa gusto mong luto. Kung gusto mo ng malambot na pula, ay steam ng 6 na minuto. Kapag tapos na ang oras, patayin ang apoy. Ngunit huwag agad buksan ang takip. Hayaan itong makatapos sa pag-steam ng 1 pang 30 segundo sa natitirang init. Maiwasan nito ang biglang pagbabago ng temperatura na maaring maging sanhingang pagkasira o pag-urong ng maitlog. Pagkatapos, dahan-dahang buksan ang takip at alisin ang mga mangkok. Ibuhos ang tubig at gumamit ng kutsara para ilipat ang mga poached eggs sa isang plato. Ang resulta ay isang set ng malambot na poached egg na perpekto ang hugis na may puti na bumabalot sa makinis na ibabawang pula. Maari itong ihain sa ibabaw ng kanin, sinangag, o bilang topping sa arroz caldo. Para antiga, ang klasikong poached egg na may suka. Para sa tradisyonalista, ito ang tradisyonal na paraan ng paggawang ng poached egg na kadalasang nakikita sa mga high-end na restaurant. Ang suka ay ang sikreto dito. Maglagay ng kaldero na may tubig sa kalan at magdagdag ng sapat na tubig upang ganap na matakpan ang itlog. Habang malamig pa ang tubig, magdagdag ng 1 kutsarang puting suka at haluing mabuti. Nakakatulong ang suka na mas mabilis mamuo ang puting ng itlog kapag nadikit sa mainit na tubig na pumipigil sa pagkalat nito at nagpapanatili ng magandang hugis. Basagin ang itlog sa isang maliit na mangkok. Maingat na panatilihing buo ang pula sa gitna. Nakakatulong ito upang maging mas kaakit-akit ang resulta. Kapag ang tubig ay nagsimula ng kumulo ng bahagya, hindi malakas na kumukulo. Gumamit ng chopsticks para haluin ang tubig sa isang direksyon na lumilikha ng isang banayad na puyo sa gitnang kaldero. Pagkatapos, dahan-dahang ibuhos ang itlog sa gitna ng puyo. Hawakan ito ng may pag-ingat upang maiwasan ang pagkasira ng pula o paghihiwalay ng puti. Kung huminto ang puyo pagkatapos idagdag ang itlog, maari mong dahan-dahang haluin ang labas ng itlog gamit ang chopsticks upang matulungan ang puti na ganap na bumalot sa pula na ginagawang mas bilog at mas pantay ang itlog. Poach ang itlog sa loop ng mga 30 segundo hanggang 1 minuto upang mamuo ang hugis nito. Para sa malambot na pula,
ay poach ito ng mga 1 hanggang 2 minuto. Para sa ganap na lutong itlog, ay poach ito ng mga 3 minuto. Kapag naabot ng itlog ang gusto mong luto, dahan-dahan itong alisin at ilagay sa isang plato. Ang isang perpektong lutong itlog ay magkakaroon ng malambot, makinis na puti na bumabalot sa medyo malabnaw pa na pula. Kapag hiniwa, ang pula ay agos ng kaakit-akit na may malinamnam, matamis at mabangong lasa. Nutritional insight mula kay Dr. Diwa Husay. Ang maitlog ay isang pamilyar at madaling lutuin na sangkap na mayaman sa nutrisyon na karaniwan sa almusal ng mga Pilipino. Nagbibigay ito ng dekalidad na protina, vitamina B12, choline na pampatalino, at lutein na nakpoprotekta sa mata. Ang pagkain ng itlog araw-araw ay maring maging bahagi ng isang malusog na dieta. Paraan 4. Ang spiral na itlog, Pinoy-style rolled omelette. Disenyo at lasahan ang spiral na itlog ay isang twist sa pangkaraniwang omelette na nagdaragdag ng visual appeal at isang masarap na karanasan. Ito ay isang mahusay na paraan upang mapahanga ang iyong pamilya o mga bisita. Ngayon, maghanda ng isang malaking mangkok at basagin ang 2 itlog dito. Magdagdag ng kaunting asin ayon sa panlasa, depende sa kagustuhan ng iyong pamilya. Sa Pilipinas, madalas tayong gumamit ng patis, fish sauce o toyo soy sauce bilang pampalasa sa itlog. Maaari ka ring magdagdag kaunting paminta o chopped sibuyas o onion para sa dagdag na lasa. Gumamit ng chopsticks o whisk para batihin ang mga itlog ng pantay hanggang sa maging ganap na makinis ang timpla at walang natitirang puting guhit. Maglagay ng non-stick na kawali sa kalan at painitin ito sa katamtamang init. Kapag mainit na ang kawali, magbuhos ng manipis na layer ng mantika tulad ng vegetable oil o coconut oil at ikalat ito ng pantay. Hintayin hanggang sa maging sobrang init ang mantika. Pagkatapos, ibuhos ang binating itlog sa gitna ng kawali. Kapag nagsimula ng mamuo ang magilit ng itlog, gamitin ang 2 chopsticks para ipitin ang gitna ng magitlog na hawa sa isang punto. Gamit ang iyong kabilang kamay, dahan-dahang paikutin ang kawali sa isang direksyon. Ang maitlog ay natural na ikot at bubuongang magandang hugis na spiral. Kapag medyo golden brown na ang ilalim, patayin ang apoy at maingat na alisin ang itlog sa kawali. Ang resulta ay isang spiral na itlog na may ginintuang panlabas na layer at malambot, makinis at bahagyang malapot sa loob. Perpekto itong ihain kasama ng kanin at iba pang ulam o bilang palaman sa pandesal. Paraan 5. Ang mabilis na steamed egg sa microwave. Para sa mga abala, Pinoy-style puto itlog sa microwave. Kung ikaw ay isang abalang tao at walang gaanong oras o nagmamadali ka sa umaga, ang microwave ay maaring maging iyong kaibigan. Ito ay isang mabilis at simpleng paraan upang makakuha na steamed egg na kasing ganda ng tradisyonal na paraan. Mahanda lamang ng isang maliit na mangkok, microwave safe, ng tubig katulad ng satip bilang 2. Pagkatapos ay basagin ang isang itlog sa mangkok, ngayon ilagay ang mangkok sa microwave. Itakda ang power sa humigit kumulang 700 hanggang 800 watts at ayusin ang oras depende sa kung gaano kaluto ang gusto mo, 1 minuto para sa isang malambot na itlog na may malapnaw na pula, 2 minuto para sa isang katamtamang itlog na makinis at malambot, 3 minuto. Kung mas gusto mo itong ganap na luto, babala, hindi mo dapat lampasan ang 5 minuto dahil madaling matuyo ang itlog. Ang puti ay tumitigas at nawawala ang natural na lambot nito. Kapag tapos na ang oras, gumamit ng tuwalya o guwantes na lumalaban sa init para kunin ang mangkok. Pagkatapos ay ibuhos ang tubig. At ganun lang, mayroon ka ng perpektong bilog na mainit na steamed egg na madaling kontrolin ang pagkaluto. Kasing ganda ng paggamit ng tradisyonal na paraan ng pag-steam. Ito ay perpekto para sa mabilisang almusal o bilang karagdagan sa instant noodles tulad ng Lucky Me. Pangwakas na salita mula kay Dr. Diwa Husay. Kaya, naibahagi ko sa inyo ang 5 simple ngunit napaka-epektibong paraan ng pagluluto ng itlog na madali ninyong masusubukan sa bahay. Mula sa malaulap na cloud egg hanggang sa mabilis na microwave steamed egg, ang bawat paraan ay nag-alok ng kakaibang karanasan sa lasa at tekstura.
Ang itlog, sa lahat ng porma nito, ay nananatiling isang powerhouse ng nutrition at isang mahalagang bahagi ng ating lutuing Pilipino. Sana ay masubukan ninyo ang mga parang ito at matuklasan ang inyong bagong paboritong paraan ng pagluluto ng itlog. Kung susubukan ninyo ang mga ito, huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga salobin o resulta sa mga komento sa ibaba. Gusto kong marinig mula sa inyo at sino ang nakakaalam. Baka makatuklas pa tayong mas maraming magagandang tip ng makakasama. Kung nakita mong nakakatulong ang gabay na ito, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpindot sa like button at pag-subscribe sa channel upang hindi mo makaligtaan ang mas maraming kapanapanabik na mga tips sa pagluluto at kalusugan na darating. Salamat sa panonood at hanggang sa muli. Naway laging masarap at masustansya ang inyong mga pagkain. Kung nagustuhan mo ang mga tip na ibinahagi ko at nais mong matuto pa ang paraan upang mapabuti ang iyong kalusugan at buhay sa kusina, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking channel, at i-click ang notification bell para laging updated sa bawat bagong video na ia-upload ko. Ang iyong suporta ay malaking tulong upang may pagpatuloy ko ang pagbabahagi ng kalaman. Bisitahin din ang aking website para sa eksklusibong content at iba pang health tips. Maraming salamat at hanggang sa susunod na video.